Hello mga Kaps, magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon, ano bang gagawin natin? Babarnis tayo ng storage cabinet. Tuturuan ko kayo paano magkabit ng natawag na ano na yun? Cabinet door catches. So kailangan kasi natin yun, lalo sa mga pintuan ng cabinet, yung catches, para pag sinara nyo siya, hindi siya bumibitaw. So yun yung kinakabit natin sa mga cabinet. Simple lang naman ikabit yun mga Kaps. Babarnisan lang muna natin yung storage cabinet, tapos papakita ko rin sa inyo yung mga ipapangyari natin na order sa atin ng mga kliyente natin. At least may idea din kayo para kung sakaling magpapagawa na rin kayo ng bahay nyo or nagpaplano kayo na magpagawa ng mga cabinets or something, salaset, dining set para sa inyong pinapagawang bahay. So ayan. Kaya pala yun yung mother ko, yun o, nag-ano siya, may Facebook. Addict yan sa Facebook. Yan. Yun nga pala si si Sanggohan. What? Yan o. Ay, red for white ba? Oh, di ba? Gwapo yan mga Kaps. Bali itong mga upuan na to or dining chairs, hindi kami ang gumawa na ito, bali dinala lang to sa akin ng isa sa mga lola ko. So sa Sunday rin, ayun nga, merong sira kasi mangga yata yan, so natapalan ng kahoy. Anyway, puti naman yan mga Kaps. Bali papastahan, mamasilyahan, sasandi rin, tapos pagkatapos nun primer white, base coat white, tsaka top coat clear para maganda yung finish. Yan. Yan, papakawan lang yan dyan, tapos ayos na para merong sandala mas mahaba, diba? Pangkakamutan ng likod. Oh my god, diba? Nga pala, meron tayong video for upload na about sa mga presyo ng mga panel doors. Meron na tayong i-upload para doon. Hindi ko pa lang nagagawa, so sobrang busy-busyhan natin mga Kaps. Ayan. Itong pinto na ito, ito yung pinakamabilis sa lahat mga Kaps, yung design na yan. Madaling gawin at saka bagay siya sa mga modern houses dahil ito yung in ngayon. Simpleng design. Ito naman yung yung hamba na to, yakal yan mga Kaps. Tapos itong pinto na to, solid San Francisco na design. Ayan, Milina Wood, G. Milina Wood. Bali itong mga mangga na to, mga Kaps so babarnisan na rin yan. Ipinabarnis lang dito, pero hindi kami ang may gawa niyan mga Kaps. Well, bago natin simulan yung ating task for the day, shoutout po na sa ating mga Kaps na nanonood ngayon, sa lahat ng ating mga viewers, especially kay Kaps Mylene Delgado Mapatak, at nasa Taiwan siya mga Kaps. Order niya yung mga pinto na 4, taga Aliaga, Nueva Ecija. So salamat sa tiwala. At kay Kaps Manteng Moises de Leon na nasa Canada ngayon, ongoing pa rin yung mga pinapagawa niya na sala set, yung mga bed frames, and marami pa. Sa mga susunod nating videos, i-feature natin yung kanyang bahay doon sa Laur. Ongoing yung construction ng kanyang bahay. Shoutout din kay Sir Jan Ali Pagulayan sa Jan Ali Pagulayan Furniture. So yan. At nagpagawa din siya mga Kaps ng cutter head na gagamitin niya para dun sa kanyang furniture. So tara, simulan natin yung task natin for the day. Papakita ko sa inyo yung storage cabinet na may glass na mga pinto. Tapos kakabitan natin siya ng mga door catches. So dyan lang kayo mga Kaps. Kaya papasahan ng mga Kaps yung mga imperfections ng kahoy natin. So doon sa mga hindi pa nakakapanood, meron tayong video na in-upload kung paano i-match yung kulay ng pangmasilya o body filler dun sa kulay ng kahoy. Anyway, ito kulay puti naman yung magiging kulay ng dining chair. So walang problema na kahit anong kulay ng ating body filler, dahil matatakpan din siya ng primer at kulay puti ang kulay niya.
Teka, lift mo to. Kaya ng tornilyo yan. Sa loob ito, no? Size 48 na bed mga kaps, kulay puti. Yan. Tapos may pull out siya sa baba. And then may mga drawers na for storage. Yan. Yan, bali meron siyang sandalan dito sa gawing likod. So yun yung kinabitan natin kahapon ng drawer slides. Yan. Tapos yung ilalim niya, pull out bed pa rin siya. Size 48 by 75. Ito naman yung storage cabinet mga kaps na kinabitan natin ng mirror glass kahapon. Yan. Tapos meron siyang drawer sa ilalim. Yan. Kinabitan din natin yan ng drawer slides. Tapos ito kung mapapansin nyo, wala na siyang handle dahil nilapatan siya ng mirror glass. So meron lang siya dito parang ukit. So dito yung bukasan niya. Yan. Concealed hinges yung gamit natin, self-close or yung hydraulic. Single door storage cabinet. Bali yung kulay niya mga kaps, matte black siya. Yan. Ayan mga kaps, yung ating pull out bed na size 48 o yung twin size na tinatawag. So medyo mas mataas siya dun sa mga pangkaraniwang bed dahil meron siyang pull out sa ilalim mga kaps. Tapos meron siyang drawers sa para sa storage ng mga bed sheets, ganun. Mga pillowcase, tsaka mga mahalagang bagay. So ayan. Hindi lang kasi patag yung pinaglapagan. Pero yan, may mga rubber caster yan para mas madali siyang hilahin sa ilalim. So yun yung itsura niya mga kaps. Duco finish na kulay white, acrylic white ang ginamit natin. Tapos may top coat siya na Ansal top coat clear. Yan. Bale dun sa mga kaps natin magtatanong kung magkano inabot nito, 14,500. Wow. So murang-mura na mga kaps. Ang kahoy na ginamit natin dyan is Jimmy Lina wood. Bali parang katumbas kasi siya ng parang dalawang bed na siya mga kaps. Automotive white ang ginamit natin siya, sa kanyang mas matagal kasi siyang
trabahuhin kaysa dun sa mga regular na ginagawa natin na binabarnisan lang. Ito kasi kailangan ng primer, then masilya, primer ulit. And then pagkatapos nun, magbe-base coat ulit tayo ng acrylic white. Mga 2 to 3 coats, and then magpapatong tayo ng top coat clear na ansal para mas matibay yung pintura niya. Hindi basta-basta matutuklap. Tsaka ang nagpapatibay dyan yung mga caps, yung primer. Ang gamit nating primer is epoxy primer white na Gilder. Yan. Dun sa mga nakapanood mga caps nung in-upload nating video about dun sa pag-i-install ng drawer slides, bali full extension bearing na yung ginamit natin dito para mas madulas siyang ipasok o hatakin. So yan. Ito mga caps yung ating storage cabinet na lalagyan natin ng door catches para kung mapapansin nyo kasi medyo maluwag siya. Ayan. So para hindi siya bumubukas ng basta-basta, kailangan kabitan natin siya ng catches. And then lalagyan din natin siya ng mga handles. So bago yan, ibabarnisan muna natin siya. So yan, meron pa tayong alaga doon sa loob. Si Black. The bad cat. Yan, yung nangagat yan mga caps. Oh my God. Bali yan mga caps, may glass pa yan. So hindi muna natin siya kinabit. Disaksak lang naman siya. Ayan, may kanal siya rito. Sasaksak lang dito yung salamin pagkatapos natin siyang barnisan. Bali yan mga caps, apply na natin siya ng sanding sealer. Tapos liliyahin natin, mamasilyahan natin yung ilang mga maliliit pang butas gamit yung Sure Tight na may halong patching compound para mas madali siyang lihahin. And then after that, sanding sealer ulit, liha ulit. Bali magagamitin natin 150, yung 400, tapos patong ulit ng sanding sealer. And then after that, pwede natin siyang applyan ng clear gloss lacquer. Mga 3 patong din para mas maganda yung finish niya. Bali, ang gusto ng may-ari nito is natural lang. So, medyo haluan lang natin ng konting rosé na yung sanding sealer para medyo maging rich yung kulay niya. Medyo manilaw-nilaw ng konti. At may dating yung kulay niya mga caps. Diyan lang kaya.
Alright mga Kapsnet, eto na at natapos na nating barnisan ang ating storage cabinet or buffet cabinet. At kakabit na natin ngayon yung mga salamin niya at kakabit na natin mga handles, and then at the same time kakabit na rin natin yung mga door catches. Ito mga Kaps yung salamin ay kakabit natin. So 1/8 clear glass. So disaksak lang naman siya kaya madali lang siyang ikabit mga Kaps. Ayan mga Kaps, yung isang pinto na to meron na siyang glass. Ikabit na natin. So ayan. This is how it looks kapag nakabit na yung salamin niya. Ngayon naman ikabit naman natin mga Kaps yung catches. So ito mga Kaps yung door catches. Normally itong mga catches natin mga Kaps is magnetic. Meron din naman nabibili na ordinary lang, pero mas maganda na yung magnetic yung bilhin nyo kesa dun sa yung isa pang ordinary na may mga rollers. Madali kasi siyang masira. So dito sa ganito kaliit na pinto ng cabinet, okay na yung isa kahit sa baba lang. Tapos kapag ka medyo mahaba naman, yung gaya nung dun sa isang video natin na kuli, yung single door na storage cabinet, kailangan natin siyang lagyan ng isa sa taas, isa sa baba, kasi medyo mahaba yung pinto niya. So sa mga ganito, okay na yung isa mga Kaps. Normally dito sa baba ang paglalagay ng door catches. So ito kung mapapansin nyo, meron siyang adjacent dito. Ayan, dito yung screw niya. Tapos pwede nating isentro yung screw niya para po pwede nating i-adjust back and forth kung medyo kailangan pang itulak yung pinto or i-adjust. So dito natin siya i-adjust sa may mga butas na to. Yan. And then once na may kabit natin to, ito naman ang ikakabit natin dun mismo sa door. Una natin gagawin mga Kaps is lalagyan natin to dito. And then mamarkahan natin yung mga butas kung saan papasok yung ating mga screw. Ganun lang kadali mga Kaps. So ilalagay lang natin mga Kaps kung hanggang saan yung pinto ng pinto ng ating cabinet. And then dun natin mamarkahan yung mga butas ng catches bago natin butasan para dun sa screw. Ano mga Kaps, mapapansin nyo kapag wala yung door catches, kinaro natin kung saan siyang bukas. So depende yan sa lubilation ng pagkakalagay. Ito kasi nakapatong pa siya mga Kaps dun sa lata dahil binarnisan nga natin ito. So kapag naikabit na natin yung catches, so mag-stay na yung pinto ng ating cabinet. Hindi na siya basta-basta bubukas. So yun, nabutasan na natin. Ang susunod naman natin gagawin ay kakabit na natin yung catches mga Kaps. So sabi ko nga kanina, pwede nating i-adjust back and forth dahil nakasentro naman yung ating screw. Okay, ikabit na natin. So ito namang metal plate ang ikakabit natin doon sa pinto ng ating storage cabinet. So dahil inalis ulit natin yung salamin, mas magiging madali sa atin para ikabit yung metal plate ng
catches, door catches, dahil naka-open ito. Pwede nating markahan dun sa likod ng ball pen kung saan pupunta yung bubutasan natin para doon natin i-screw. So ayan, namarkahan na natin mga kaps yung pinto niya. So pwede natin butasan. Paalala lang pala mga kaps, sa pagkakabit ng door catches, kailangan nakalapat ito doon sa hindi dapat tagilid. Minsan kasi medyo malayo yung kabilang side, tapos ito ang nakadikit. Hindi maganda yung magiging lapat ng magnetic niya dito sa metal plate. So ito na ngayon mga kaps yung kaibahan ng merong catches kumpara doon sa wala. Ayan. So fix na siya. So medyo meron siyang higpit. Kung marinig yung sound na yun, lumalapat na yung magnetic nung catches. Ayan. So hanggang dyan na lang muna ang ating video mga kaps. I hope na may natutunan kayong bago sa episode natin na to about sa carpentry, sa pagkakabit ng mga door catches at saka yung mga handles ng cabinet. So mag-upload pa tayo ng maraming mga videos about sa carpentry, mga tricks at mga iba pang mga tutorial para dun sa mga baguhan, mga beginners natin sa carpentry. And kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification para updated ka sa mga bago nating upload. Salamat ng marami sa inyo mga kaps sa patuloy na suporta at na-reach na natin. Kunti na lang ay magto 30,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa inyo lahat mga kaps. Diyan lang kayo hanggang sa mga susunod nating mga videos. Ingat kayong palagi mga kaps. God bless.